As to the update, November 7, 2023, itong si Senyor Aguila ay inaresto ng NBI doon sa kaso na qualified trafficking in person. Ito ay right after nung Senate hearing, yung pinakalas na Senate hearing with Senyor Aguila nung November 7. So ibig sabihin, ito po yung kagagaling niya sa loob mismo ng Senate hearing. Dito nakikita natin it's the same pattern and the same scenario doon kay Senyor Aguila o si J. Renz. Again, hindi ko sinasabi na itong si Senyor Aguila ay hindi guilty. And this the same also with Pastor Kibuloy. That is up to the court. Yung proper court ang magde-decide kung sila nga ba ay guilty or ginawa ba nila ang mga ito o hindi. But again and again, nakikita natin dito yung pangyayari kay Senyor Aguila at yung posibilidad na ganun din ang gagawin kay Pastor Kibuloy. Unang-una, identical yung situation. Si Senyor Aguila, meron siyang SBSI, si Pastor Kibuloy, meron siyang KJC. And almost the same accusations like sexual engagement, harassment, or yung kinukulong sa parang Bartolina type, parang ganon. And meron din yung parang illegal kidnapping. Kaya nga itong ikinaso kay Senyor Aguila ay qualified trafficking in persons. Ngayon, balikan natin dito nga kay Senyor Aguila. Nagkaroon siya ng series of Senate inquiries or Senate hearings starting September, October, and then November yung last. Yung mga Senate hearings na nangyari presenting with those witnesses ay of course lahat ng mga ibinato ng mga witnesses ay idini-deny nitong si Senyor Aguila, which prompted the senators to cite him in contempt para siya ay ikulong doon sa kulungan ng mga senador doon sa baba. Alright? Ngayon, ang sabi dito ay in aid of legislation, pero ang ending ay parang hindi. Ngayon, ang nangyari dito, masama na ang tingin ng mga tao kay Senyor Aguila, which ako kasama ako doon. Masama ang tingin ko kay Senyor Aguila. But then again, parang nauulit ito sa katauhan naman ni Pastor Kibuloy. Kung titignan natin ang nangyari dito kay Senyor Aguila, parang shortcut, which is gusto rin nilang i-shortcut itong si Pastor Kibuloy. Papaano? Ilang mga series of Senate hearing ang nangyari kay Senyor Aguila. And then yung pinakalas na hearing, which is November 7, yun na pala yung huli. Which is meron na palang mga NBI ang nag-aabang sa labas ng Senado para siya ay arestuhin doon sa ikinaso sa kanya na qualified trafficking in persons. So, ang nangyari dito, kung ganun din lang naman pala, bakit pa kailangan ng Senate hearing na hindi naman siya lumalabas na in aid of legislation, parang shortcut ng pag-aaresto sa kanya? Kasi kung maalala natin ang nangyari kay Bantag, walang nangyaring hearings na ganun. Natagalan ang mga otoridad dahil syempre you have to follow the due process. Iba, una ay sampahan mo ng kaso, and then mag-a-attend doon sa sabina, and then magkakaroon na ng saka pa lang magkakaroon na hearing. Pero bago pa mapunta sa korte niyan, katakot-takot muna na motion for reconsideration. Basta maraming mga motions ang mangyayari diyan bago umabot sa korte. Pero ang nangyari dito nga kay Senyor Aguila ay shortcut. Because of those Senate hearing, syempre nagkaroon ng mga Senate resolution,
And it's powerful yung mga resolutions ng mga senador nung time na yon. Dahilan upang yung instead na masunod yung due process from the outside or from the proper court, ay hindi na kasi may mga resolutions na yung mga senador, di ba? So, shortcut nang nangyari. Inaresto na kaagad ng NBI. Bukod sa pagpapakulong doon sa detention ng Senado, ay agad-agad, November 7, yun na yung pala, nakaabang na yung NBI sa labas. Dahil yun yung resolution ng Senado di ba? So, sa nakikita ko dito is almost the same din ang gagawin kay Pastor Kibuloy, na dadaanin sa in aid of legislation, sa Senate hearing, ipapalabas yung mga witnesses, and then sasagot si Pastor Kibuloy. Of course, there will be also the same deliberate denials ni Pastor Kibuloy, the same thing dun sa mga denials din ni Senyor Aguila. Ganun ang mangyayari. Siyempre, alangan namang aaminin ni Pastor Kibuloy, sabi nga niya ay hindi siya guilty at wala siyang ginawang ganon. At yan ay sasagutin niya sa proper court, di ba? So, because of the deliberate denials, ito na yung nakikita, ipipicture natin yung posibilidad na mangyayari. So, of course, deliberate denials ang gagawin ni Pastor Kibuloy dito. So, anong gagawin nila? Cite and contempt. So, yung dignified dignified by 6 million to 7 million members ni Pastor Kibuloy ay mapapahiya na sa buong bansa. So in the eyes of the people, of course may epekto pa rin yun kasi hindi naman lahat willing na kilalanin si Pastor Kibuloy. So kung ano yung nakikita lang nila sa telebisyon, yun na yung paniniwalaan nila. So malaki ding epekto ito sa pagpapahiya sa katauhan ni Pastor Kibuloy. So ganun ang magiging pagkakilala nila. Remember si Sara Duterte, di ba? Nung inisyu siya doon sa confidential fund, may epekto pa rin yun. Nung nagkaroon ng survey, medyo bumaba yung survey because ang kalye-serye yun, pero may epekto rin sa mga ibang common tao na kasi may issue sa confidential fund. So it's the same thing dito rin na yung pamamahiya or yung nakikita ng mga tao sa television in front of them without even proper observing or researching or alamin, maniniwala na sila. So cite and contempt, mapapahiya sa buong bansa. Plus, yung ending nun, mapapa-shortcut na, hindi na yung sa due process na filean mo ng kaso tapos magkakaroon ng subpoena si Pastor Kibuloy and then sasagutin niya yan. Magkakaroon ng motion for reconsideration or motion like that, like this and that bago pa makapasok sa proper court. Ganun ang mangyayari yan Pero dahil dadaan sa Senado, ang mangyayari dyan persecution na, diba? Huhulihin, either ang mag-aantay sa labas ay NBI or FBI. That plan we don't know, but it's almost the same pattern and it's almost the same plan as what happened before Bantag, Teves, and so on and so forth. Ngayon, si Senyor Aguila, hindi ko kino-compare na walang kasalanan, no? Kasi si Senyor Aguila, kita ko naman na parang may kasalanan di ba? But si Pastor Kibuloy, nakita naman natin na medyo siya kumbaga highly trusted by our former president. Hindi naman niya siguro pagkakatiwalaan yung taong ito kung kagaya siya talaga ni Senyor Aguila. I just compared Senyor Aguila with Pastor Kibuloy, the way na gusto nilang i-shortcut yung process dito. So talagang mapapa-aresto itong si Pastor Kibuloy whether mag-attend ng hearing or hindi. I mean, whether mag-attend ng Senate hearing o hindi. Ganun din ang gagawin. So, kung ating i-realize, tama din lang naman na huwag siyang mag-attend or wag niyang ibigay itong fantasy ito ni Risa Hontiveros wag niyang ibigay or do not feed the fantasy of this Risa Hontiveros na gusto lang pahiyain. At syempre hindi lang naman si Pastor Kibuloy ang target dito, kundi
meron pang mas malaking katauhan ang gusto nilang puntiryahin, idinadaan lang kay Pastor Kibuloy. And of course, all of the allies, mga isusunod nila yan, di ba? So, abangan natin kasi sa ating pagkakalam ay ngayong araw na ito ang Senate hearing. So, obserbahan natin